yeast, baking powder, baking soda. So, yung yeast, na-discuss na natin to earlier, di ba? Yeast is a form of biological leavening agent. So, ang ginagawa niya, kumakain siya ng asukal. Pag kinain niya yung asukal, ano yung dalawang bagay na inilalabas niya? Carbon dioxide and alcohol. So, yung process na yeast, kumakain ng asukal, tapos naglalabas ng carbon dioxide and alcohol, anong process yun? Fermentation. Malinaw yan, ha? So, ngayon, papakita ko sa inyo yung process. Dito. May asukal yan, Alex. So, guys, meron akong water. Na-discuss na natin yung fathom, di ba? So, yung fathom daw, yun yung mga factors na nakaka-affect sa bacterial growth. Ngayon, beneficial bacteria yung yeast, di ba? Meron akong moisture. Pag tinanggalan mo raw ng moisture yung bacteria, mamamatay. Ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ng moisture. Next, lalagyan natin ng pagkain yung bacteria natin sa form ng sugar. I-dilute natin. Tapos, maglalagay tayo ng yeast. So, slowly yung yeast, kakainin yung sugar, tapos later, ma-observe nyo kung ano yung mangyayari sa kanya. Kakaintindihan? So, while waiting for that, natin ilagay. Meron akong vinegar. Form siya ng acid. So, meron akong baking soda, then I also have baking powder. So, ito yung two types pa natin ng chemical leavening agent. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila ng gamit saka yung reaction nila. So, vinegar, magkaparehong dami. Then, meron akong baking soda. Meron akong suka. Ganitong karami suka, lalagay natin. Nakita yung reaction? So, ibig sabihin, ito, pag nalagyan ng acid, init, or any type of moisture, ganito yung nangyayari sa kanya. Nagre-react siya. From solid, nagiging siyang gas. Kaya kung gagawa ka ng mga tinapay, muffins, cupcakes, cakes, ito yung ginagamit nating leavening agent. I-discuss pa natin siya further pag nasa quick bread products na tayo. Ito naman yung baking powder. Ano naman yung baking powder? Yung baking powder, guys, galing lang sa baking soda yan. Pag ito, dinagdagan mo ng cornstarch and cream of tartar, makakagawa ka ng baking powder. Nagkakaintindihan? So, tingnan nyo naman yung leavening power niya. So, parehong dami. Alagay natin. Mabagal. Nakuha? Mas mabagal. Unti-unti lang. Kakaintindihan? Kung wala kang heat na idadagdag, moisture na idadagdag, hindi mo mako-convert totally yung baking powder mo into carbon dioxide. Not unlike dito, acid lang ang ginamit natin, automatic, kita nyo, ang bilis ng Diba? As bakers, dapat naiintindihan mo yun. Kasi ang problem dati ng mga nagbe-bake, hindi ka makagawa ng big batch ng muffins. Meaning gagawa ka ng marami, sasalang mo sa oven, pag meron kang natirang hindi nakasalang, hindi na aalsa yun. Kasi, yung baking soda mo, automatic, nagre-react agad, nagigi agad siyang hangin. So, hindi na umaangat yung tinapay. Pag ito yung ginamit mo, delay yung process niya. So, kahit medyo matagalan, na nakatamba yung butter mo, bago may ipasok sa loob ng oven, sigurado ka, aalis pa rin yun. Kakaintindihan? Pero i-discuss natin to further pag nandun na tayo sa quick breads. Ang target natin ngayon, yeast bread, mga tinapay na pinapaalsa using yeast. Nagkakaintindihan? Always may nagtatanong, ano ba pinagkaiba? For example, interview, nag-a-apply siya ng as pastry. Commonly, tatanungin ko yun, ano ba gusto mong trabaho?
sa breads or sa pastry? Pag sinagot sa akin, sir, di ba pareho lang yun? Automatic, di mo alam yung ginagawa mo. Ano ba difference ng breads sa pastries? Ano difference nila? When you say breads, pag gumawa ka ng tinapay, ang pampaalsa mong ginamit is yeast. Breads ang tawag doon. Pag gumawa ka naman ng tinapay, ang gamit mong leavening agent or pampaalsa, baking powder and baking soda, pastries naman yung tawag doon. Yun yung difference nila. Nagkakaintindihan mo? Kasi set aside natin. So, kung makikita nyo, nag-start na siyang mag-bubbles. So, nagpo-produce na siya ng carbon dioxide. Tapos, yung amoy niya, unti-unti maaamoy nyo para na siyang beer. Ibig sabihin, nagpo-produce na siya ng alcohol content. Nagkakaintindihan? So, ito yung sinasabi nating proceed tayo rin sa natin. Sa topic natin talaga. Attention kasi po, gagawin nyo siya individually. So, importanteng alam nyo by heart yung pinaggagawa nyo. So, number 1, ang gagawin muna natin is straight dough sa mixing method. Pakitignan. So, straight dough muna yung gagawin natin. Tapos sa steps, pag nagbe-bake ka ng yeast dough products, pare-pareho lang. Yung 12 steps, yun lang yung susundan mo palagi. So, first intention, anong sinabi? Yung bread improver na lang ulam. So, soft roll ang gagawin natin. So, ibang term nun, pang mahirap na term, monay. Pero pag sa hotel, dinner rolls, soft rolls. Pag sa Pilipino ng paslupa, monay. Diba? Paano ba proper term na pagkain ng tinapay? Pagkakain ka. Pag tayo Pilipino, bubuklatin mo yung tinapay, kung medyo tutyel ka raw, tayo mo ng kutsilyo. Tapos papalamanan mo, saka mo ngangab-ngabin. Tama ba? Tama ba? Pag sa hotel mo ginawa yon, tapos may mga kasama kang medyo may class na tao, pagtatawanan ka ng bonggang-bongga nun. Halata, hampas lupa ka agad. Proper way ng pagkain ng tinapay, kumuha ng platito, ilagay mo dun sa ibabaw yung palaman, tapos yung tinapay, pipira-pirasuhin mo, kurot ng konti, sausaw, tapos kain. Tama? Or, punit ng tinapay, hawak mo yung pinagpunitan, butter knife, kuha ng palaman, kain. Kain. Hindi buklat, lagay palaman, kain. Nagkakaintindihan? Pag sa bahay, pwede yun. Pero pag sa labas, para may makitang medyo may breathing ka. Diba? Punit ng tinapay, pahit, subo. O kaya punit, pahit, kain. Nako first, straight dough tayo. First step, makikita nyo dyan, scaling. So, ibig sabihin ng scaling, mise en place. Mise en place, ipe-prepare mo ahead yung mga ingredients mo. So, kasama sa mise en place or sa scaling, yung pag-double check ng ingredients natin. So, in baking, kahit ako nagbe-bake, 2 times ko palagi inaano yan. Pagka mise en place, I always have a copy. Nung gagawin ko, tapos dino-double check ko yan bago ko paghalu-haluin. Again, ang ikasasablay mo lang sa baking palagi pag hindi maayos yung pagkakasukat mo ng ingredients mo. Nagkakaintindihan? Recipes, mamaya ako ibibigay sa inyo. Nga pala, ang recipe in baking, hindi recipe ang tawag sa kanya. Formula. Nagkakaintindihan? Formula kasi, when you say formula, exact, precise, wala kang dapat baguhin. Pag sinabi mo kasing recipe, pwede mong i-adjust yung lasa. Pag formula, bawal kang may baguhin. Nagkakaintindihan mo? So, double check natin yung ingredients. For example, I have yung yeast ko. Then, I have yung water. Then, meron tayong milk. Then, meron tayong sugar. Then, we have yung salt natin. Then, meron tayong butter. Then, eggs. Then, meron tayong powdered milk. Tapos, meron tayong bread flour. Mga pogi, ito harina. Start tayo sa harina.
Ang harina sa Pinas, meron tayong tatlong klase. Yung pinaka-commonly gamit. We have cake flour, we have all-purpose flour, tapos meron tayong bread flour. Hindi porke harina, pare-pareho yung gamit niyan. Sa baking, pag sinabi mong bread flour lang. Walang magtatanong sa akin, sir, wala kaming bread flour. Okay lang po ba yung all-purpose? Palalabasin talaga kitang impacto ka. Huwag mo na akong palusutan. Ito kasi yung pinagkaiba-iba niyan. Which is, i-discuss din naman natin. Gluten content. Explanation pang tanga, pag bread flour, ibig sabihin, mas madikit yan. Kakaintindihan, pag cake flour, hindi siya ganun ka-elastic, hindi siya ganun ka-dikit-dikit. Nakuha? Ang harina kasi, merong glutenin yan. Ang glutenin, pag nabasa, tapos minasa mo, ang tendency nila, mag-stick together. Magdikit-dikit. So ito, mas marami, kumbaga, mas marami siyang pandikit. Nakuha? Bread flour, mas mataas yung gluten content, mas sticky. Cake flour, mas konti yung gluten content, hindi sila nagdidikit-dikit. Kaya pag gagawa ka ng cake flour ang gamit mo kasi ayaw mong magdikit-dikit yung molecules niya, titigas kasi yung cake mo. In this case, gusto nating matrap yung carbon dioxide na ipinoproduce ng yeast mo. Kaya ang intention natin, meron kang magdikit-dikit siya. Nagkakaintindihan? Parang ang intention natin, makagawa ka ng lobo para matrap yung hangin, aalsa yung tinapay natin. Ito po, makakabili lang kayo ng maayos nito sa Sweetcraft. Yung tapat ng RTU. Nagkakaintindihan po? So, para wala tayong problema, tapos kakatwiranan mo na naman ako, sir, wala akong mabili sa nga. Sa Mega Mall niyan, wala akong mabili sa hypermarket, wala po talaga. Secondly, ang mahal. Yung 1 kilo, pag dyan kayo nakatsempo ng bread flour, nasa 200. Sobra. Ito, nasa 50 lang yata isang may price niya sa talaga. Baka naman, this before lang. Tama sa resibo, sir. Ha? Sa resibo. O yan, basta yun. Nakuha? Oy, pag bread flour lang. Ha? Pag nakalagay all-purpose lang. Pag cake flour lang. Kasama sa mise en place natin, gagamit tayo ng sieve. Sieve, hindi strainer, hindi pangsala. Strainer, gamit yun sa mantika. Ha? Pansa. Ito, gamit ito sa harina. Oras na ba? So, gagawin natin using the sieve. Then, meron tayong mixing bowl. Hindi bowl. Isi-sift natin siya. Sift, ha? S-I-F-T. Sasalain. Wala na naman akong maririnig. O, ano gagawin natin sa harina? Sa mise en place. Sir, yung gaganunin natin. Walang gaganunin natin, ha? Baka iba na yung ginaganon mo. Hindi tayo nagkakaintindihan. So, isi-sift natin siya isang beses lang. Ang intention, bakit isini-sift? Number 1, para mawala yung lumps, yung buo-buong harina. Madurog siya. Number 2, para mawala yung physical contaminants. Kasi minsan, hindi inaasahan, merong bato yan, tornilyo, buhok, tapos yung parang puto sa harina, hindi nawawala yun. Pag yun ang nakalusot at nasama sa tinapay, ano ba mga weirdong nakita ko na rito? Nakakita na ako ng tornilyo, nakakita na ako ng hair clip, nakakita na ako ng isang piraso ng hikaw, pero gamit sa kasamahan ko yun, pearl. So, sisip natin ang isang beses, ha? To avoid physical contaminants and lumps. Kaya pag tinanong ko kayo, bakit sinisip yung harina? Sir, para ma-avoid yung physical contaminants tulad ng buhok, tornilyo, bato, puto, tapos ma-avoid yung lumps. Pag tinanong kita, sir, ano yung lumps? Sir, yung po yung buo-buong harina para po madurog siya. Okay na yun. I do not need to hear yung English, yung explanation. Ang importante, gamit mo yung proper term, tapos naiintindihan mo yung ginagawa mo. Lumps. Yung sa gilid, yung sinasala. L-U-M-P-S. Yung buong harina. Nakita na yung yeast.
Sino gusto tumikit? Bawo niya eh. Alam ko dali lang naman, di ba? So ginagawa natin sifting. O, may isa ka ng terminology. Pag sa tools and equipments, meron na akong siever. Dalawa, tsaka mixing bowl. Sifter, okay lang yun. Sifter kasi, yung, ano yun eh, tawag dito, may hawakan. May hawakan. Kaso, the problem is, pag dito sa school, yung siever natin tsaka strainer pareho. Pag may oil kasi siya, tapos i-use for sifting, bumabara, ayaw niyang lumusot agad ng bonggang-bongga. So, to prevent yung contamination ng oil sa floor natin, we always use siever. Ito, wag mong gagamitin na nagpa-fry ka ng donut, tapos dito mo sasalain, mag-aaway talaga tayo. Kakaintindihan? So, pang lang to, pang sift. So, number 1, na-sift na nasa pa rin tayo Tapos na tayo sa bits and plus pa rin tayo. Kumbaga, preparation ng mga gamit natin. Next, gagamit tayo ng yeast. So, ang problema naman ng yeast, buhay ito Tama? Yes. Kaso, anything na buhay, namamatay. Tama. Ang concern agad natin palagi, whether buhay ba or patay yung yeast na ginagamit mo. Naka-encounter na kasi ko sa hotel, walang safety gumawa. Ang ginawa niya, makakuha ng yeast, gamit agad. So, imagine ito, yeast. Pag naihalo mo rin sa any baked products mo, tapos hindi umalsa, tapon na agad yan. Nagsayang ka ng ingredients. So, first intention palagi is to check whether yung yeast na gagamitin mo is buhay or patay. Nakuha? Question, paano mo malalaman kung buhay o patay? Hoy, buhay ka ba? Kausapin. Ang test na gagawin natin, kuha ka ng tubig, lagay kang asukal, tapos maglagay ka ng yeast. Nakuha? Sa one container na ginagamit mo. Pag bumubula siya, ibig sabihin, yung laman ng container, pwede mo pang gamitin. Pero pag mga umabot ng 5 minutes, 10 minutes, hindi pa siya nagbababol, huwag mo nang gamitin yung yeast na nakalagay dun sa container na ano. Kakaintindihan? Hoy, Sir, hindi talaga naiwasan may patay na ganyan. namamatay yung isang, halimbawa, matagal hindi nagamit. Ayan, namamatay talaga. Sir, So, ilang years ng papagong years, through experience, months, pag napabayaan na hindi na siya nagre-react. Ganun lang yung simpleng diskarte. Bago mo gamitin, kuha ka ng small sample. Pag bumula, buhay, diretso yung gamit. Pag di nag-react, patay, huwag mo nang gamitin. Madali naman, di ba? So, yun yung natin. Yun yung tawag dito, miss and plus natin. Pag nagawa mo na lahat ng mga checks na yon, tapos na tayo sa scaling. Kakaintindihan? Then we will proceed na sa natin, sa mixing. So yung mixing natin, may dalawa tayo. We have straight dough, tapos meron tayong sponge dough method. Kakaintindihan? Or sponge method kung tawagin natin. Doon muna tayo sa pinakamadali. Muna tayo? Straight dough method muna tayo. So number 1, meron tayong mixing bowl, tapos meron tayong harina. Yung harina na sift natin, gagawa natin siya ng well. Butas sa gitna. Other term ng well, bay. Diba, pag sinabi mong bay, water surrounded by land. O, pag sinabi mo ng well, hukay sa lupa, pero may tubig yung ilalim. Nakaintindihan? Pabubutasan lang natin siya sa gitna, hindi kailangan perfectong bilog, dapat lang may butas sa gitna. Right after doing that, ito na lang. Meron akong konting sugar. Okay na ako. Konting sugar galing dun sa tinimbang natin, then ihahalo ko siya sa water. I-dilute natin. Then yung yeast natin, i-activate ko na siya. Ako
tubig, konting asukal, pagkain ng yeast, tapos yung yeast natin, then imimix natin siya. Tanong palagi, Sir, okay na ba to? Sir, okay na ba to? Sir, paano ko malalamang enough na po yung paghahalo ko? Once na makakita ka ng mga bubbles, tapos pag thoroughly yung yeast mo, basa na lahat, it doesn't need para matunaw, okay na yan, pwede mo nang pabayaan. Kakaintindihan? O, ganun lang kasimple. Basa na yung yeast, meron ng bubbles, pwede na raw tigilan. Next, ito na yung well natin or bay. Traditional ito, ginagawa siya sa prep table. Mga French, sa ibabaw ng lamesa, ginagawa yan. Ang problema, sa mga beginners, pag sa ibabaw ko kayo ng lamesa pinagawa, number 1, nakakita na kayo nagsisimento sa kalsada. Pag nabutas yung gilid, di ba tumatapon yung tubig? Yes. Oh. Pag tumapon yung tubig, number 1, makalat. Ang dugyot niyong tignan. Number 2, ang hirap linisin. Number 3, pag may nakatakas na ingredients, ang tanong palagi, gaanong karami yung idadagdag ko? Gaanong karami yung ibabalik ko? So, ang hirap ng hulaan nun. Pag hinulaan mo, sablay na yung formula natin. Kakaintindihan? So, to avoid that from happening, gagawin natin siya sa mixing bowl. Para safe, walang katakas-takas. Kakaintindihan? So, gagawa ako ng well. Tapos, ito na yung ano ko. So, meron akong milk. Meron akong yeast. Meron akong milk na fresh. Tapos ito dito. Ito lang yung rule sa paghahalo. Lahat ng basa sa gitna, lahat ng tuyo sa gilid. Nagkakaintindihan? Lahat ng basa sa gitna, lahat ng tuyo sa gilid. Kung may sakit ka sa utak, hindi mo alam ang basa sa tuyo, ang technique lang nun, gamit mo yung daliri mo, sausaw mo, pag hindi nabasa, tuyo. Sausaw mo, pag nabasa, basa. Sa gitna. Nagkakaintindihan? Nako yan, ha? So, magte-test tayo. Asukal, tuyo. Sa gilid daw, sabi ni Sir. Asin, tuyo. Sa gilid daw, sabi ni Sir. Powder milk, tuyo. Sa gilid daw, sabi ni Sir. Tapos yeast, tsaka tubig, basa. Sa gitna daw. Pag may nagkamalipas dito sa inyo, ewan ko na lang. Tapos gatas, basa. Sa gitna daw. Simutin natin, sayang. Ano nagugutom? Butter, basa. Oy, ayusin niyo yung video, ha? Baka masang sumakarating ka. Baka sabihin, is tinuturuan ko. Pag summer kasi nagtuturo ako ng mga bata, 7 taon. Pag hindi mo haharutin, hindi ka papakinggan ng mga yun. Harot. Butter. Itlog, basagin mo muna bago mo hawakan. Kasi baka yung itlog, hawakan mo na, oy, tuyo! Nilagay talaga. Itlog, bago nyo gamitin, walang magbe-break directly sa ginagawa natin. Kasi may mga ano, sir. Kasi minsan may sirang May itlog. sirang itlog. Nakuha? So, i-break mo muna siya. Yun, para makita mo kung fresh o hindi. Mache-check mo kung gaano ka fresh. Mas matambok yung egg yolk, mas fresh. Mas bansot yung umbok, hindi na fresh yan. So, mas matambok, fresh. Pag wala, hindi na fresh yan. Nakuha? Sa gitna. Awang bastos na naman tayo. Kasi nainawaan mo ako. Wala. Nakuha? Sa gitna. Hindi shell yung dudutin, ha? Kayo, basa, ha? Nakuha? Simple naman, di ba? Basa sa gitna, tuyo sa gilid. Oh, nasa mixing pa lang tayo, ha? Nasa mixing pa lang tayo. Tsaka ba ano, buo talaga yung itlog. Oh. Eh, kung trip mo, batiin mo na. Wala namang pinagkaiba, eh. Oh, kung may sigla ka pa, batiin mo na. Di ba, pwede naman. Kung tinatamad
itlog. Kung medyo may enerhiya ka pa, batiin mo muna. Ako O, next. Be sure malinis yung kamay. Naghugas. Nagkakaintindihan? Yes, sir. Kasi at this point, hindi ko kayo pagagamitin ng mixer. Mano-mano tayo. Para kahit saan makarating, kayang gawin. Pag may mixer, mayroong mga tanga na pag wala ng gamit, hindi na nila magawa. Kakaintindihan? So, ipapatrabaho ko sa inyo ng bonggang-bongga ngayon. Prep table, before you work palagi, always isanitize siya. So, using your bare hands, rock and roll. Pagsasamahin natin sila. Yeah. So, imimix lang natin. Ang ginagawa natin dito, yung starch, which is yung harina, gine-gelatinize natin. Pag narinig mo yung word na gelatinize, ibig sabihin nun, yung harina, pinapa-absorb mo ng tubig. Common problems ng mga baker, papuksan mo. Ito yung konti. Ang harina kasi, pag luma, hindi mo naman malalaman yung lumang harina sa bago, di ba? Mas luma yung harina, mas matakaw sa tubig. Sir, ba't mas matakaw sa tubig? Kasi mas nadadra yung harina, mas nawawala yung tubig, mas kailangan niya ng water. Mas bago yung harina, mas may water content pa siya, lesser yung water na kailangan niya. So, ang problema, minsan, sir, bakit ganun? Sinunod ko naman po yung formula. Sabi ko na, dapat di ako nagtitim eh. Sinunod ko naman po yung formula, sir, bakit ganun? Ayaw niya pa rin pong magdikit-dikit kulang sa tubig. Normal yon, normal yon. Ang diskarte lang doon, pwede ka mag-add ng water, unti-unti. At least 1 tablespoon pag ayaw niyang mag-bind. So, add tayo ng 1 tablespoon, then pwede ka ulit mag-continue mixing. Kung makikita nyo, pine-press down ko lang siya. Ang intention ko, magdikit-dikit siya. Kakaintindihan? So, pour ulit, 1 tablespoon. Tapos, start kneading. So, dito tayo, medyo matigas. Very good. So, once na naka-form na kayo ng dough, sama-sama na siya, wala nang nakahiwalay, lahat ng harina, nakasama na rin sa ano natin. Using yung prep table natin, may open tayo. Lagyan ng flour. Pa-open naman ang bread nyo. Ay, naniniyaw na yung pusa. Ay, first. Yun. So, tawag ito. Ito yung dough, tapos ito yung prep table. Gagawin natin, magdadust tayo. Hindi, dust ha, D-U-S-T. Hindi ka maghahanap ng alikabok, tapos isasaboy mo dito. Sabi ni sir, dust daw eh. Yan. Dust, ibig sabihin, using yung flour, ano natin. Para saan yan? Para hindi manikit. Yun, para hindi manikit. Kaso ito yung problema ha. Tingnan nyo. Merong nakadust, di ba? Yes. Tapos, papagulungin ko siya ron. Ano nangyari sa harina? Nawala. Saan napunta? Manikit. Merong mga trigger happy. Yung dust ng dust. Ang nangyayari? Nawala ulit. Ina-absorb ng dough mo. So, the more kang nilalagay dito, the more na napupunta rito, yung dough mo, tumitigas. Kakaintindihan? So, pag hindi kailangan, hindi siya naninikit ng sobra, huwag ka nang mag-dust. Okay lang yun. Nagkakaintindihan? So, tama lang yung pagdadas. Enough na. Then, you start to knead. So, basic kneading. Hindi tira ng tira, ha? Hindi tayo nananabunot. Hindi ka nang mamanya. Ang ginagawa natin dito, listen. Ang gusto natin, maging siyang elastic. Yung parang lobo. Kasi pag elastic siya, may yeast na to, magpo-produce ng carbon dioxide, matatrap niya yun, lalaki yung tinapay mo. Kakaintindihan? So, paano mo siya itatrap, paano mo siya ininid? Pag girls ang magninid, lalaki kasi,
talagang ano eh, medyo malakas yan kaysa sa babae. So, using your braso, pwede. Pag babae gagawa, eh maliliit pa naman kayo, di ba? Though, straight mo lang yung kamay mo, tapos using the weight of your body, didiinan mo. Ha? Para hindi ka mangangawit. Yung iba kasi nagre-reklamo, especially pag individual, sir, nilagnat po ako nung ano, may kulani ako sa kasi niaano ko po yung ano, mapapagod talaga kayo sobra. Pero to lessen yung pagod, timbang ng katawan mo yung gamitin mo. Kakaintindihan? Intention natin, mamanipulate yung dough. Tawag sa pagmamasa, kneading. Other term, manipulation. Kakaintindihan? Intention natin, all sides ng dough, mamasa mo. Kakaintindihan? So, kung nakatayo ka, press mo downwards, kunin mo yung magkabilang gilid, dali mo sa center, then press ulit downwards. Kakaintindihan? O kung ganyang naninikit, simple lang. Hindi pa kailangan lagyan. Pag sobra na yung dikit, basang-basa pa yun, pwede kang mag-dust. Nagkakaintindihan? In this case, hindi naman sobra. Using your dough cutter, pag naninikit na gano'n, pwede natin i-scrape. Pangbuka. Kasi need tayo. So imagine, nagaganito ka palagi, no? Mukha siyang simple pag pinapanood mo. Pero pag ikaw na yung gumagawa, nakakasampo ka. Meron naman akong estudyante, hindi ko maintindihan, ba't tawa ng tawa? Tapos nagkakagrupo sila, lalaki nakahilera, tapos tawa sila ng tawa. Hindi ko maalaman kung ano yung iniisip, ano yung ginagawa. O, Jose na umuos ang simula. Meron pa mga praning-praning, yung ano, gusto sabay-sabay daw sila. Teka, sabay-sabay tayong Ewan ko sa inyo, ano mga trip niyo sa buhay. Sa nininid natin, tanong lagi, Sir, okay na ba? Sir, okay na ba? Sir, paano malalaman okay na? Meron tayong tawag na ano, test ng elasticity ng dough. So, yung test ng elasticity ng dough, tawag doon window pane. Window pane. Yung spelling ha. Pane. Pane. P-A-N-E. So, ang gagawin mo lang, kukuha ka ng kapirasong dough, tapos i-stretch mo siya. Pag kaya mong hilahin, nakasing nipis na ng panyo or kasing nipis na ng panty, ay hindi na pupunit, ibig sabihin okay na yun. Pero pag napunit, nabutas, o balik tayo. Yeah, boy. Ako So, need lang ng need. Ngiti ka lang habang nag-need ka. Doon sumasaya yun. Pangit pag masyado kang, seryoso. Maadali ka matatapos. Core, Nina. Core. So, ninid natin. Check ulit. Diba? Mas ano na siya? Diba? So, yung gluten hindi to, the more mong minamasa, the more na nag-a-activate yun. The more siyang nagiging elastic. Kakaintindihan? Yes. Pag ito ginagawa mo, kailangan mong inid. Pag cake ang ginagawa mo, mas konting halo, mas maganda. Kasi ayaw mong i-activate yung gluten content ng cake na ginagawa mo. So, nasa mixing pa lang tayo Mixing pa lang. Dito lang. Para di naninikit. Harder. Faster. More. Tama naman, di ba? Para madali ka matapos. Harder. Faster. Nakakapraning to. Kapagod eh.
Hindi na dumidikit. Testing ulit. Ano ko ba? Pwede na. Pag nakaabot ka ng ganito, init. Pwede na. Nakuha? O, ibig sabihin nung pwede ka nang tumigil. Tapos, ire-ready na natin siya sa next step, which is... Ano next step? Yeah, baby. Yeah. Slap the door. Tuntua na naman. Nakuha? Yes. Fermentation, ibig sabihin, first development ng ano, ng carbon dioxide. Ina-activate na natin yung yeast. Teka lang! Asan na yung ano ko? Cling wrap. Alisin. Tubig. Magpapatak ako ng tubig. Patak lang. Babalikan natin after mga 30 minutes. Ano nangyari sa tubig? Tutuyo. Matutuyo. Kasi water tends to evaporate. Good. Itong dough natin, meron ding ano yan. Meron ding water content yan. Pag pinabayaan mo ng nakaganyan, mag-e-evaporate yung top na water niya, magkakaroon ng skin. Skin, ibig sabihin titigas yung ibabaw. Hindi mo na matatanggal yun. Ang hirap na. So, to prevent that from happening, using yung cling wrap, lalagyan natin ng cover. Traditionally, damp towel yung ginagawa dito eh. Yun. Pero, pareho rin. Ganun din yung epekto. Nakuha? Next. Nakakatulong din yan sa fermentation ng yeast. Kasi di ba sabi nga natin, mas mainit, room temperature, mas mabilis mag-activate yung yeast natin. Tama ba? Uy! Yes. Nakikinig? So, common problem pag bata gumagawa, hawak yung dough, babalutin, bonggang-bongga. Talaga naman walang hangin. Ang yeast buhay. Di ba? Ikaw man yung lumapit dito, tapos babalutin ko yung ulo mo nito. Ano mangyayari sa'yo? Mamamatay. Patay. Wala kang oxygen eh. Di ba? Ang yeast ganun din. Aerobic bacteria yan. Kailangan niya ng oxygen para mabuhay. Kaya lambing mode lang, kumot lang. Yan. Alagang-alaga. Himas ng konti. Di ba? Ako ha? Second question. Sir, paano namin malalaman na okay na yung dough namin? Kailan po kami magpo-proceed sa next step? Pag ito po, nag-double in volume. Lumaki. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan. So, pag lumaki yan, ibig sabihin okay na. May magtatanong, sir, ilang minutes? Wala pong minutes kasi yung paglaki nito, nakadepende sa temperature, sa init ng lugar. Mas mainit, mas mabilis lalaki yan. Mas malamig, mas mabagal. Kaya hindi ko kayo masasagot, o sige, 15 minutes, tapos sa aircon ka nagtatrabaho, baka magalit ka sa akin pag sumablay ka. So, to be on the safe side, antayin mo na lang mag-double yung volume. Pag nag-double yung volume, matik yun, okay na. Kakaintindihan? Kakaintindihan? Set aside natin, aantayin natin lumaki yung ano natin. So, while doing that, habang inaantay natin, proceed tayo sa ano? Sa sponge dough method, yung isang mixing method na abot ng video. Nasa fermentation pa lang tayo ha. Third step pa lang. Straight dough, tsaka sponge. Yun yung kanina, yung sponge. Straight dough, sorry. Asan na yung malaking ano? Sieve. Sifted na to. Sige, papakita ulit natin sa kanila. Alam mo naman itong mga to eh. May sakit sa kalimot. Yeah. So, ito naman, formula siya pang ano. Anong oras na? Oras na. Anong oras next class nyo? 12. 12. 12, sakto. Naman. Listen.
So again Nilagyan ko ng again, break mise en time na place. Double check your ingredients kung tama yung sukat. Tapos yung flour, isi-shift natin. So papakita ko lang. So sinip. So ito, sifted na to eh. Na-shift niya na. Ha? Kunwari, na-shift na. Na-shift niya na kasi to para hindi tayo paulit-ulit. So, sifted, set aside. Yung yeast, ano gagawin natin sa yeast? Yun. Talagyan daw ng sugar konti. Tapos, lalagyan natin yung... Paano raw malalaman na okay na? Tapos yung yeast, thoroughly basa na. Wet na yung yeast. Yan. Wet na yung yeast natin. So, yan. So, sifted yung flour, activated yung yeast. Ano susunod natin gagawin? Ano susunod natin gagawin? Well. Other term ng well? Well. Meron na pong well, meron ng bay. Ano susunod? Lahat ng tuyo sa gilid. Testing ulit. Sukal. Tapos, yeast saan? Kasi wet na po yung yeast. Tapos gatas. Butter. Sarap. Ay, patay. Sa pangsit. Sponge method pala dapat to. Sa pangsit. Ha? Sa pangganto ulit. Ang dami yung pinakakainin ngayon. Straight method na yun, sir. Straight dough method na to. Dapat pala sponge tayo. Sorry. Gawin na lang natin para hindi sayang. Hindi sponge to straight dough uli yung nagawa ko. Dapat sa sponge, gagawa muna tayo ng starter. Yung ginagawa sa bakery talaga. So, ang nagawa natin, straight. Sir, konti lang naman ko. Sino gustong mag-try mag-knead? Sino gusto maka-experience? Madali, hugas kamay. Kaya mo. Joseph din, no? Sa tawag lang. Sa tawag lang. Sa girls, sino gusto mag-try? Papakita lang natin para ma-experience. Jane! Hugas ng kamay. Dali, tapos pakipold yung ano. Dali na, sayang. Ay, ano? Stretching na. Yung sponge method, hindi na ayaw. Tigil ko na to. 91 MB na lang. Di ano, tigil mo na kasi ganyan pa rin Straight dough pa rin to straight dough. Asa na? Very good. Dali. Don't forget to smile Veterano yan. Veterano yan. Sige naman. Imas na po, na-drink. Ito pang tulak mo. Sige, ilamukos mo sa... sige. Harder, faster. Deeper. More. Veterano na, sir. Dumidikit. Pwede. Kabila, kaya naman ang braso. Ayan.
Ano ba yung set? May isa patulak dito. Isa patulak doon. Sir, dumidikit na. Ito yung sinasabi naming naninikit. Nakuha? Pag ganyang naninikit, asa na yung dough cutter? Sir, Pag ganyang naninikit, scrape it out. Magbukas ka ng isang harina. Okay, go. Kuha ka. Dust mo. Uy, guys. Mas ganunin mo konti. graduate. Good. Tira. Liwat ka yan. Kaya yan. Sige. Faster, harder. Oh, don't forget to smile. Parang may nakasagot sa camera eh. Ano bang camera? No? Sige, biso mo. Pinamabilis. Dumidikit na. Ang set ko ng Angat. Oh, dust ng konti. Ang lakas mo. Sarap niyan, sir. Sarap. Okay, ikaw. Eh, bigyan kang puwersa. Konting gigil. Rar. Pag ganyan, naninigit, kuha ka ng flour. Tapos Lebron. Lebron. Oh, loser. Saan? ulit mo. Sleep talaga. Kaya ni. Dami na yun. Yung dami. Sige, konting bilis. Ayan na, okay na. Sige, bilis. Para namang ano. Hindi mo ng diin. Hindi mo ng gigil. Masaya na yung Oh, sub. Patry natin kaya ate. Asa na? Ay, wala. Wala, Michelle. Ay. Nads, malapit na nads. May pahabol talaga. Diretso, tapos push. Yeah. O, bilisan mo ngayon. Ating bilis. Game. Ganyan talaga sa una, mahirap yan. Pero makakasanayan mo rin. Bilis. Patapusin mo na. O, test mo nga kung okay na yung ano, elasticity. Ano tawag dyan? Ano tawag sa ginagawa niya? Window pane. Pupulit pa. Harder, faster. Harder, faster. Don't forget to. Slap the dough. Walang slap the dough, ha? Hindi kasama yun, ha? Isipon ako dito. Okay lang yan. Sino ang mahilig mag-almusal ng tinapay? Pwede na yan, kasi wala. Imagine niyo yung mga panadero sa inyo, walang naka-chef's uniform doon. Sama na. Hindi na sila gumagamit ng asin. Kasi natuturuan ng tao sila. Sarap! Sarap! Tapos pupunas ng ganun sa katawan niyo. Ano? Masal Yummy! Ano kita rolling pin? Hindi pong master. Pang flatter Hindi yan. pa, hindi pa. Kati pa, wala. Di ba? Di ba? Sige, harder, faster. Malapit na yan. Tanggalin mo kaya na. Dumidikit. Tanggalin Pag wala mo siguro siya siya ng nakatangat mo. Angat mo siya. Dough cutter. Scrape mo. Sige, alisin mo. Yan. Bigat. Oh. Okay na. Nabago ang harina. Harina.
Yung kabila, syempre. Ano, dinikit nyo naman. Dikit. Ano yan? Tagal lang. Ano oras na? Nice. Hanggang oras tayo? 11:30. Level. 12. Pwede na rin. Pwede rin, sir. Okay, faster, harder. Konting gana. Pag walang gana, madikit na, sir. Oo, pag walang gana, madikit. Nakaisa ka garaw eh. Smile. 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 Don't forget to smile. Yun. Kaya, konti na lang. Pila lang. Konti na lang, matatapos na yan. Huwag kang bibitaw. Saan mo lumang ulit? Umalsa na. Lumangin na. Nakikipo si kuya. Hindi matiis. Hindi matiis. Kaya? Kaya, kaya yan. Ngalay na ngalay. Si Gwen, kaya yan. Kiss pa naman yan. Okay, o sige, pwede na. Parang Okay na. Lumabas. Pagpasok mo, hindi na ako hindi na tayo lalabas ha. Hindi na nga kami lalabas. Sama. Tanga mamayang ano. Mahaba. Yun, dalawa na sila. Ibibigyan ng bumis ng yelo. Yay! Pwede kay Sir Calvo na ano tayo. Pwede lang. Sabihin natin wala tayong break time. Ingat kayo Walang dalawa. break time yun. Parang hawa. Ang ano, Pag kayo malikot. Eh, paano yan? Bibili tayo ng ano? Bar. Malaki. Mag-aabot din yan. Nabis na lang tayo. Ito kasi naano ng Maya, maya. ayos. Ito, konti lang. Slap Slap the the door. dog. Walang slap the dog, ha? Okay na. Ayun. Sponge method. Sablay ako kanina. Nakalimutan ko yung sponge method. Gagawa ko. Pag sponge method, gagawa muna tayo ng starter. Yan sa tinatawag na sponge. Kasi pag gumagawa ka ng starter, mas nadidevelop or na-i-input yung lasa ng yeast dun sa tinapay mo. Pag mga artisan maker, artisan baker, sponge method talaga yung gamit nila. Kakaintindihan? Sa mga bakery, sponge method din yung gamit. Kasi mas gusto mo, mas malasa yung tinapay mo. Secondly, mas maalsa. So, gagawin natin, number 1, sifted na to. Again, don't forget to sift your flour. Then, full quantity ng full quantity ng water. Maglalagay tayo ng konting sugar. Tapos, full quantity ng yeast. Buo buong dami ng tubig, buong dami ng yeast. Tapos, buong dami ng tubig. So, a-activate lang natin yung yeast natin. Set aside. Kapag sinabi mong sponge method, simple lang naman. Lahat kalahati muna, except yeast and water. Nakuha? Lahat kalahati, except yeast and water. So, it doesn't need naman na kalahatiin mo ng precise na hating-hati, natitimbangin mo pa. Kahit i-eyeball mo na lang. So, number 1, harina. Half muna yung gagamitin ko. Pwedeng tansyahin na. Oh. Tapos, yung another half, set aside. Yung kalahati, gagawin mo ng well. Asukal, kalahati. Sa gilid.
Asin, kalahati sa gilid. Kung nalilito kayo sa itsura ng asin at asukal, tikman nyo muna. In baking, walang gumagamit ng rock salt. Ha? Lahat iodized. Tipak-tipak yun, hindi nyo kayang durugin. So, set aside. Butter, half lang, center. Then yung milk, half lang, center. Tapos, yung whole quantity ng yeast and water, buo. Kakaintindihan? Itlog, 2. Isa lang muna. Ako po, sponge method, lahat kalahati except yeast and water. So, imimix na natin siya. Sana ko once na incorporated na siya, ito yung tinatawag nating starter. Mga artisan baker, tsaka pag ako magbe-bake talaga, gagawin ko rito, tatakpan ko siya ng cling wrap, tapos ipapasok sa loob ng chiller. Chiller, tapos kasi karaniwan, madaling araw ko pa siya gagamitin. Kakaintindihan? Ang nangyayari, yung flavor ng yeast, mas na-absorb ng tinapay na ginagawa mo. So, mas flavorful siya. Secondly, mas develop yung gluten mo. Kasi yung starch mo, mas gelatinized. Mas lumambot na siya sa tubig, kaya pag ninit mo, talaga namang elastic. Mas elastic yung dough mo, mas matatrap na ang maayos yung natin, yung yeast natin. Nagkakaintindihan? So, ang ginagawa rito, tatakpan mo muna using your cling wrap. Sir, bakit pinapasok sa chiller? Di ba pag nasa loob ng chiller, pinapabagal yung yung pagdami ng bakterya. So, ganun din yung trip mo rito. Dahan-dahan yung pagdami niya. Sir, paano namin malalaman na pwede na namin ilagay yung other ingredients? Pag ito po, nag-double na siya ng volume. Ako makikita niyo yan, mapupuno yan, parang kalahati. Pag napuno ng kalahati, that's the time na pwede mo nang ilagay lahat ng remaining ingredients natin. Kakaintindihan po? Itong kalahating to, ang tawag dito, starter. Once na inilagay mo na yung remaining, dough na yung tawag natin. Nagkakaintindihan po? So, since wala tayong ample time to do that, kunwari, nag-double na in volume. Kunwari once na mag-double na siya in volume, pwede mo nang ilagay lahat ng remaining ingredients mo. So, lalagay na natin yung flour. Sa gilid pa rin. Wala nang problema yon. Kahit ilagay mo na lang ng sama-sama. Flour, milk, sugar, salt, egg, masamang shell. Hindi na, makasama ka na. Araw ng pruning ko Ay, napakiusapan na, ayaw pa. Lalagay natin yung egg. Then, lalagay natin yung butter na rin. Tapos, ininib na uli natin siya ng sama-sama. Same technique. Pag kulang sa tubig, you can add. Pa-tablespoon lang. So, kung mapapansin nyo, yung dough natin, lumalaki na. Pandesal sa Oo!
Basta yeast bread, same steps. Pareho lang na pareho.